Babe, we need you! Tawag ni Amanda sa binata na abala na sa paghaplos sa buhok ni Asunta. Muli siyang dumaing upang makuha ang atensyon ni Michael, ngunit sinasabayan siya ni Asunta ng drama. Duda na talaga siya na may amnesia ito. Alam niya nagpapanggap lang ito na may sakit tulad niya. Nakumpirma niya yun nang sumulyap ito sa kanya habang nakayakap sa bewang ni Michael. Ang ganda ng ngiti nito at pinagtatawanan siya dahil ito ang mas pinipili ni Michael. Kara, please call the doctor upang masuri si Amanda at kailangan ko nang iuwi si Asunta. Bili ni Michael at tinulak na ang wheelchair na kinaupuan ng dalaga. Awang ang bibig at hindi makapaniwalang napatitig si Amanda kay Michael. Inabandona na naman siya at sa harapan ng babaeng yun. Huwag mo kong sisisihin kung magiging masama ako sa babaeng yan. Kasalanan mo't ikaw lang ang dapat nasisihin. Galit na bulong ni Amanda habang nalilisik ang mga matang nakatitig sa nakasara ng pintuan. Huwag ka nang magalit. Gagawa ko ng paraan sa tuwing makalapit ako sa kanya. Pangaalo ni Kara sa babae. Kahit naman hindi sila nito magkasundo, ay naunawaan naman niya ang nararamdaman nito ngayon. Ano kaya kung unti-untiin mo siyang lasunin? Matalim pa rin kung maningin si Amanda kahit wala na sa harapan ang taong kinamumuhian. Alam mo namang mahigpit ang bantay niya at kinakapaan bago makalapit sa babaeng yun. Naikuyom ni Amanda ang dalawang kamay. Hindi ako titigil hanggat nabubuhay siya. Akin lang si Michael. Nailing na pumalatak si Kara. Sobrang obsessed na talaga ang babae kay Michael. Hindi niya ito masisisi at marami na ring sakripisyong ginawa. Napangiti si Asunta nang maipasok na siya sa sasakyan ni Michael. Sobrang saya niya at nakikita niyang mas mahalaga siya sa binata, kahit na may batang sinasaalang-alang. Hindi siya dapat makonsensya at mukhang inagawan niya ng karapatan ng bata dahil hindi naman si Michael ang ama nun. Anak, mamaya i-flight ko na upang sumunod kina Tita Daniela mo. Ipangako mo huwag matigas ang ulot kay Michael ang magtiwala sa kay Janry, okay? Nakangiting tumango si Asunta sa ina. Sadyang hinintay lang ang paglabas niya ng ospital saka ito aalis. Nakabubuti ito, wala siyang ibang alalahanin ngayon na maaring mapahamak dahil sa kanya. Ninang, huwag po kayong mag-alala at aalagaan ko si Asunta. Mamadaliin ko rin ang paghuli sa mga kriminal upang makabalik na kaagad kay dito nila Mommy. Thank you, Iho. Mag-ingat ka rin at huwag pabayaan ang sarili mo. Mahigpit na hinawakan ni Mikay ang kanang palad ng binata. Gamit ang dalawang kamay, niyakap ni Michael ang ginang at tumango. Kayo rin po, ingatan yung inyong sarili at enjoy vacation with Mom. Naiyak na bumitaw ng yakap si Mikay sa binata at nakangiting nilingon ng anak. Alam niyang malungkot ito sa pag-alis niya pero hindi pinapakita. Isipin na lang nila na tulad dati ay nasa probinsya siya at ang anak ay nasa Manila. Ipagluto ko na muna kayo ng pagkain. Nakangiting tumango si Michael sa ginang. Bago binuhat ang dalaga at dinala na ito sa sala. Nilapag niya ito pahiga sa malaking sofa at ayaw nito sa silid. Pupunta lang ako sa library. Kapag may kailangan ka, tawagin mo ang katulong. Tinanguan niya si Michael. Hinintay niya lang na makalayong binata saka tinawagan si Janry. Kamustang buhay Reyna ngayon? Pabirong tanong ni Janry sa dalaga. Mukha sa kabilang linya. Wala bang bagong balita? Patanong din niyang tugon sa kaibigan. Mukhang nag-iingat sila ngayon, lalo na si Ramil. Hindi siya umalis ng bahay ng ilang araw na. How about the main suspect? Tanong muli ni Asunta. May bago ako natuklasan, isasend ko sa email mo. Mabilis nang tinapos ni Asuntang tawag sa kaibigan na tinintay ang message nito sa email. Panay din ang tingin niya sa paligid at baka may iba pang makarinig o nakakita sa ginawa niya. Naging conscious na siya mula nang maaksidente. Hindi dapat siya maging kampante. Malinaw na, talaga ngayon ang tunay na motibo ng mga salarin. Kailangan niyang dumikit ng gusto kay Michael at makasama sa kumpanya. Sinong kausap mo? Mabilis na exit ni Asunta sa Google at nagkunwaris na scroll sa isang apps. Baka makatulong sa akin na makaalalang ganito, sagot niya kay Michael. Lumapit sa Michael sa dalaga at sinilip ang ginagawa nito sa cellphone. Nag-i-scroll lang naman ito sa isang social media. Hinayaan na niya ito tumabi ng upo dito. Napatingin siya sa binata na makaupo na ito. Dala nito ang laptop at mukhang doon na balak magtrabaho sa tabi niya sa halip na sa library.
Gusto mo bang matulog muna? Tanong ni Michael nang mapansing humikap ang dalaga. Napatango siya, nag-iba nga talagang pakiramdam niya. Marahil ay dala ng gamot kaya naging antukin. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito at pumikit. Naramdaman niyang hinapit siya sa bewang ng binata at nilapit ang katawan dito. Ang sweet nito sa kanya. Halos nakayakap na siya dito at wala siyang narinig na reklamo mula dito. Paano kapag nalaman niyang nagsisinungaling lamang ako tungkol sa sakit ko? Magiging sweet pa kaya siya at alagaan ako? Naitanong ni Asunta sa sarili. Ayaw niya na munang mag-isip ng negative feedback. Minsan lang ito kaya susulitin niya na. Kapag tapos ng lahat ay magpapakalayo na lang siya upang hindi mausig ng binata. Napangiti si Mikay na makitang dalawa sa sala. Sobrang saya niya at naging okay na ang dalawa. Kung narito lang si Daniela ay tsak na magtitili ito dahil sa kilig at tuwa. Boss, umalis ngayong gabi ang ina ni Asunta papuntang ibang bansa. Napamurang Ginoo mula sa kabilang linya dahil sa balita ng tauhan. Medyo kabado na siya at parang may alam na si Michael. Mukhang inilalayo ng mga taong maaari niyang gamitin laban dito. Si Asunta, hindi rin basta makagalaw at maraming bodyguard na nakapaligid sa bahay nito. Dad, may problema ba? Galit na nilingon ng Ginoo ang anak. May gana ka pang magtanong, angil niya dito. Napabuntong hindi nga ang binata. Wala siyang maalala, Dad. Pwede ko siyang magamit laban kay Michael. Puro ka paasa, huwag mo kong sisihin kapag ipinahama ka mismo ng babaeng yun. Bulyaw niya sa anak, lalong nagalit ang Ginoo nang talikuran na siya ng anak. Kinabukasan, maagang gumising si Michael at tinawagan si Jerome. Nakahanda na ba ang lahat? Yes sir, inayos na ng Tito Blake mo lahat para mamaya. Good, maging alerto kayo at baka kung ano na naman ang gagawin nila. Mahigpit na bili ni Michael. Pagkababa ng cellphone ay nagluto siya ng almusal para kay Asunta, kahit na may katulong naman. Gusto niyang bumawi sa dalaga, lalo na't wala pa itong maalala. Kung totoo ang kwento ng ina noong siya ang nagka-amnesia, tama lang ang ginagawa niya at ibalik dito ang sakripisyo nito sa kanya noong siya ang may sakit. Nagising si Asunta na kumikirot ang sugat. Medyo naghilom naman ang sugat niya pero kumikirot pa rin lalo na kapag nawala ang bisa ng gamot na naiinom. Gusto niyang bumangon ngunit nahirapan siyang kumilos ng mag-isa. Hindi niya kasi maaring igalaw ng husto ang kanang braso. Mabilis na naglakad si Michael palapit sa dalaga nang mapansing gusto nitong bumangon ngunit nahihirapan. Easy, let me help you. Nagulat siya nang nasa harap na niya si Michael. Hindi niya namalayang nakapasok ito. Sadyang hindi nakalak ang pinto ng kwarto niya dahil kailangan siyang i-check kahit sa gabi. Hindi mo na ako kailangang buhatin. Nahiya siya bigla at iniwas ang mukha na napaharap dito dahil baka bad breath siya. Huwag ka nang malikot at baka lalong kumirot ang sugat mo. Huminga ng malalim si Asunta at hinayaan na nga ang binata hanggang sa maipasok siya sa banyo na naroon lang din sa loob ng silid niya. Kailangan mo pa ng tulong? Nanunuksong tanong ni Michael habang nakatingin sa bathtub. Nakakagalaw pa naman ako kaya salamat. Inirapan niyang binata at nakatuan pa siya. Alright, here is your toothbrush. Kinuha ni Asuntang panlinis ng ngipin at nilagyan niyo ng toothpaste. Kaya ko na dito. Maari ka nang lumabas. Pagtataboy niya sa binata at kailangan niya ring gumamit ng banyo. Tatawagin kong nurse mo at nasa loob lang ako ng silid. Kapag may kailangan ang tulong ko ay tawagin mo lang ako. Napabuga siya ng hangin sa bibig na wala ng binata. Meron talaga itong kinuhang babaeng nurse upang maglinis ng sugat niya sa tagiliran. Ang sa ulo at braso ay gusto ng binata na ito ang naglilinis noon. Sa pagbabanyo ay kailangan talaga niya ng katuwang sa paghubad at bihis dahil hindi maigalaw ang isang braso. Tama lang na natapos na siyang gumamit ng banyo nang kumatok ang nurse bago pumasok. Iniwan niya ang maliit na saplot sa katawan bago tumapat sa shower. Hindi pa siya maaring magbabad sa tubig. Half bath lang din muna dahil hindi pa maaring mabasa ang sugat sa ulo. Halos tumagal din siya ng kalahating oras hanggang sa makapagpalit siya. Bathrobe lang ang itinakip niya sa manipis na suot upang madaling maalis kapag kailangan linisin ang sugat sa tagiliran niya. Hindi maiwasan ni Michael ang mapatitig sa katawan ng dalaga. Pagkalabas nito ng banyo, pakiramdam niya ay nahawakan niya na yun noon at naangkin. Mabilis niyang ipinilig ang ulo at kung ano na naman ang napasok sa isipan niya. Siya na ang umalali dito hanggang sa makaupo sa kama.
Alam niyang nalinis na ang nasa tagiliran nitong sugat habang nasa loob ng banyo ang mga ito. Salamat, maaari mo na kaming iwan. Pagtataboy ni Michael sa nurse. Bakit hindi mo nalang ipaubaya sa nurse ang paglinis sa lahat na sugat ko? Gusto ko nga ako mismo mag-asikaso sa'yo. Ani Michael habang inaalis ang bandage sa braso ng dalaga. Ang ulo nito hindi pa kailangan linisin at dapat na natulong doon ang nurse. Pinigilan ni Asunta ang mapangisip na hapdi ng lapatan ng gamot ang sugat niya. Hinihipa ni Michael ang sugat ng dalaga sa bawat lapat ng cotton na may gamot. Sorry, ilang araw pa at maghihilom na rin ang sugat mo. Ayos lang ako, malayo to sa bituka. Biro niya sa binata at naibsan ang kirot na sugat dahil sa ginawa ng binata. Nagluto ako ng almusal mo. Tinapos niya paglalagay ng bandage sa sugat ng dalaga bago tumayo. Tara't baka lumamig ng husto ang pagkain nakahain na sa lamesa. Hindi na siya nagulat nang buhatin siya ng binata. Kahit na tumutol siya, hindi rin naman siya pakikinggan. Ang gentleman nito't gusto niyang isiping may pitak na rin siya sa puso nito na hindi lang dahil sa tawag ng obligasyon kaya siya nito inaalagaan at iniingatan. Pagdating sa hapagkainan, namangha siya sa nakikitang pagkaing nakahain. Ikaw ang nagluto ng lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Michael. Hindi ko alam kung alin ang paborito mong kainin, kaya niluto ko na lahat ang alam kong kinakain mo. Nahihiyang tugon ni Michael sabay kamot sa batok kahit hindi naman makatiyon. Pati yata mga mata niya ay nakangiti at sobrang appropriate ang ginawa ng binata. Thank you. Hindi ko alam na marunong ka magluto. Muling napakamot sa batok si Michael at nakaramdam ng hiya. First time niyang makaramdam ng ganoon dahil sa puri ng isang babae. Hindi naman ngayon lang siya napuri ng isang babae. Pero kapag ibang babae ang pumuri sa kanya ay baliwala lang sa kanya iyon. Napangisi si Asunta nang mapansing nahihiyang binata. Pinalapit niya ito. Lumapit ka pa, utos niya at tinawakan to sa batok habang nakatingala siya. Ang akala ni Michael ay merong ibubulong sa kanyang dalaga, kaya bahagyang ipinilig niya ang ulot inilapit dito ang tenga. Ngunit nagulat na lang siya nang may lumapat na mainit na bagay sa kanyang pisngi. Napangiti si Asunta nang dahan-dahan tumingin sa kanya ang binata at mukhang hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. Thank you. Mabilis niyang umiwas ng tingin sa binata at parang biglang kinapitan siya ng hiya. Nakagat ni Michael ang ibabang labi upang supilin ang paghulma ng ngiti sa kanyang labi. Pinagsandok na niya ito ng pagkain at sabay silang kumain. Aalis ako ngayon at may asikasuhin sa kumpanya. Natigil sa pagsubo ng pagkain si Asunta at napatingin sa binata. Bigla siyang kinabahan at nag-alala para sa kaligtasan nito. Huwag kang mag-alala at may kasama akong bodyguard. Ani Michael nang mabasang nasa isipan ng dalaga. Mag-ingat ka pa rin. Halos pabulong lang na aniya sa binata tinuloy ng pagkain. Kailangan na talaga niyang lumakas at ayaw niyang mag-isa lang umaalis ng bahay ang binata. Nang makaalis na si Michael ay kinuha ni Asunta ang phone. Sadyang binigay ni Aldrin ang number nito at tawagan niya umano kung may nais pa siyang malaman. Gusto niyang malaman kung ano pang sasabihin nito at baka may makuha siyang iba pang lead. Asunta? Parang nagulat pa si Aldrin nang marinig ang tinig ni Asunta. Natuwa siya at nakukuha niya ng tiwala nito dahil tinawagan siya. Wala dito ngayon si Michael. Maaari mo ba akong dalawin? Marami kasi akong gustong malaman. Tonong nahihiyang tura ni Asunta. Sure, pupunta ako ngayon din. Baka 30 minutes bago makarating dyan. Excited na ani ni Aldrin at nagmamadali na naghanap ng pang-alis na damit. Pagkababa ng tawag ay blanko ang naging ipinukol ni Asunta sa kawalan. Alam niyang hindi siya nito masaktan at maraming tao nagbabantay sa kanya. Daig pa niya ngayon ng isang politisyan na may mga bodyguard dahil sa dami nun. Kung gustuhin niyang tumakas upang magtrabaho ay hindi magagawa dahil magigipit ang bantay niya. Pinagulong ni Asuntang inuupo ang wheelchair at lumapit sa pintuan. Tatawagin niya na sanang isa sa guard niya ngunit napansin niyang busy mga to sa gate. Ma'am, gusto niyo po bang lumabas? Tanong ng katulong na pagkalapit sa dalaga. Ano ang nangyayari sa labas ng gate? Tanong ni Asunta sa katulong sa halip na sagutin ang tanong nito. Dumating pong fiancé ni Senyorito Michael at nagpupumilit na pumasok. Kilala ng katulong si Amanda dahil minsan nang naisama doon. Sabihin mo sa guard na papasukin.
Utos ni Asunta sa katulong habang tinatanaw ang gate. Agad na tumalim ang katulong at sinunod ang utos ng dalaga. Sa labas ng gate, galit na hinampas ni Amanda ang guard gamit ang dalang handbag dahil ayaw siyang papasukin. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang fiancé na may-ari ng bahay na to. Hindi ininda ng guard ang pananakit ng babae at mahinahon pa rin kinausap. Sorry po ma'am, mahigpit pong bili ni Sir Michael na bawal tumanggap ng bisita kapag wala siya. Gusto nang sabunutan ni Amanda ang guard dahil sa sobrang galit. Hinintay talaga na makaalis si Michael bago tangkang papasok. Hindi niya akalaing ganito kahigpit na sa bahay nila Michael dahil kay Asunta. Para itong prinsesang kailangan protektahan ni Michael. Kuya, tawagan mo si Asunta. Pakisabi nandito si Kara at alam kong hinihintay niya ang pagbisita ko. Si Kara nang kumausap sa guard dahil puro galit at selos ang pinapairal ni Amanda. Tatalikod na sana ang guard ngunit dumating ang isang katulong. Kuya, papasukin mo na raw sila. Napangiti si Kara nang marinig ang sinabi ng katulong. Talagang may amnesyang babae dahil hindi galit sa kanya. Kung may naalala pa ito ay siguradong siya'y kakaibiganin nito. Tinabig ni Amanda sa brasong lalaki. Nauna pa siyang pumasok kaysa kay Kara. Pagkakita kay Asunta ay nang iinsultong tingin ipinukol dito. Kamustang babaeng makapalang muka? Napahawak si Asunta sa pisngit nagtatakan tumingin kay Amanda. May kasalanan ba ako sa'yo para tawagin mo ko ng ganyan? Nagtataka pa niyang tanong ng babae. Alam kong wala kang amnesia, duro ni Amanda sa babae. Amanda, tama na. Wala sa usapan natin itong ginagawa mo ngayon kaya kita sinamahan. Masamang tingin ang pinukol ni Amanda kay Kara. Kahit alam niya na ang mga bagay na sinabi ng binata ay hindi dapat ganoon na magsalita si Kara sa harapan ni Asunta. Ngumiti si Asunta nang humarap sa kanya ang babae. Salamat sa malasakit. Hindi ko alam kung bakit siya galit sa akin. Tukoy niya kay Amanda. Inirapan ni Amanda si Asunta at hindi pinansin si Kara. Huwag ka nga magmaang-maangan pang hindi mo alam. Kung may amnesia ka man ay nakikilala mo naman na ako. Wala kang puwang sa buhay ni Michael kaya sana umalis ka na dito sa pamamahay namin. Pinigilan ni Asuntang matawa pero napasinok lamang siya. Excuse me, bakit dapat sa sarili mo yan sinasabi? Sarkastiko niyang kontra sa sinabi ni Amanda. Aba, hindi niya naituloy ang pagmumura kay Asunta dahil pinigilan siya ni Kara. Miss Amanda, may sakit si Asunta kaya inaalagaan siya ni Sir Michael. Alam mo namang mabait ang fiancé mo at walang ibang kamag-anak dito si Asunta o malapit na kaibigan. Napaismit si Asunta sa isipan. Talagang may kasama pang pasaring at sinasabi ni Kara. Akala may concern sa kanyang buhay pero ang toto'y gusto nitong maramdaman niya kung gaano siya ka-helpless kung wala si Michael na siyang tutulong sa kanya. Biglang huminahon si Amanda at ngumiti. Salamat sa paalala. Naalala ko nakiusap sa akin si Michael na bigyan siya ng oras na maalagaan mo ng babaeng yan dahil kawawa. Really? Mukhang nasasaktan turin ni Asunta. Wala akong magawa kung ayaw mo maniwala. Pero kung ako sa'yo, huwag mahulog ang loob mo sa fiancé ko at masasaktan ka lang dahil ako lang ang mahal niya. Kung mahal ka niya talaga, hindi ka niya dapat iniwan sa ospital kahapon. Nangaasar na ka ni Asunta sa babae. You witch! Tangkang susugurin na niya si Asunta, ngunit humarang na naman si Kara. Calm down, talo ka kapag nagwala ka at wala sa paligid si Michael. Halos pabulong na saway ni Kara sa babae. Ah! I hate her! Tili ni Amanda at padabog nang naupo sa sofa na naroon sa sala. Napabuntong hininga si Kara bago ngumiti kay Asunta. Pagpasensyahan mo na siya, buntis kasi kaya ang bilis mairita at mapikon. Naiintindihan ko, pero anong ibig sabihin mo kanina nang sinabi mong naawa lamang sa akin si Michael? Tumingin na muna sa paligid si Kara at sinigurong walang katulong o bodyguard na makakarinig sa sasabihin niya kay Asunta. Matagal na akong sekretary ni Sir Michael, kaya alam ko kung paano siya makipaglaro sa damdamin ng isang babae. Nasabi niya rin sa akin noon na patay ka sa kanya, pero hindi niya matugunan ng pagmamahal mo sa kanya dahil may iba siyang mahal at yun nga ay si Miss Amanda. Pinakita ni Asunta na nalungkot siya sa kaalamang hindi naman siya mahal ni Michael. Pero babaero si Sir Michael at mahilig mag-take advantage sa isang babae kaya mag-iingat ka. Dugtong pa ni Kara. Mukhang natatakot na napahawak si Asunta sa kamay ni Kara. Ganun siya kasama? Yes, at isa ako sa naging biktima noon.
Pero mas pinili kong manahimik dahil kailangan ko ng trabaho. Mukhang naiiyak na pag-amin ni Kara. Lalo siyang natawa sa isipan nang makita ang galit sa mga mata ni Asunta. Paano niya naatim na gawin sa isang tulad mong ganyan? Mukhang naaawa naman si Asunta ngayon kay Kara. Please, wag na sanang makarating sa kanya itong mga sinabi ko. Ayaw kong mawalan ng trabaho. Naiiyak at nakikiusap na ani ni Kara. Malungkot na tumango si Asunta pero sa kaloob-looban ay natatawa sa kasinungalingan ng babae. Ngayon niya nakumpirma, isa ito sa ahas na nakapaligid kay Michael. Napatingin siya sa orasang nakakabit sa wall nila. Alam niyang malapit na si Aldrin at tsak na magkakagulatan ang mga ito kapag nakita-kita na. Kara, ano bang binubulong-bulong mo sa babaeng yan? Sita ni Amanda sa babae. Mabilis na itinulak ni Kara ang wheelchair ni Asunta at lumapit kay Amanda. Wala naman, huwag ka nang magalit kay Asunta at wala siyang matatandaan sa nakaraan. Baka naman sinisiraan mo na naman si Michael. Pagsusungit ni Amanda kay Kara. Naku, hindi po. Mabilis sa tanggi ni Kara at umiling pa. Alam kong may pinagdadaanan ka sa kamay ni Michael pero huwag kang magkamali siraan siya sa ibang tao dahil makakatikim ka sa akin. Dinuro pa ni Amanda si Kara. Gustong matawa ni Asunta dahil sa scripted na awin ng dalawa. Miss Amanda, mabuti pang umalis na tayo dahil darating si Sir Michael sa bahay at doon mag-lunch. Tsak na mapapagalitan na naman ako kapag nalamang hinayaan kitang lumabas. Alam mo namang ayaw kang mapagod ng fiancé mo. Mukhang kinikilig na ngumiti si Amanda dahil sa sinabi ni Kara pero kagad din nabura ng mapatingin kay Asunta. Mukhang pinagtatawanan siya nito at parang alam na puro ilusyon lamang ang nasa isipan niya. At sinabi ni Kara o niloloko niya lang ang sarili. Ma'am, dumating na po ang bisita niyo. Pang-iistorbo ng katulong kay Asunta. Nagkatinginan sina Kara at Amanda at napatanong sa sarili kung sinong bisita ni Asunta at nagmamadali pa itong lumapit sa pintuan. Sabay pa silang lumingon na marinig ang tinig ng lalaki. How are you? Nakangiting bati ni Michael sa dalaga na makalapit dito tumalik sa pisngi nito. I'm fine, thank you sa pagbisita sa akin dito. Ngumiti siya kay Aldrin. Basta ikaw, nasabi ko na naman na sa'yo kung gaano kita kamahal. Naikuyom ni Amandang palad ng marinig ang sinabi ng lalaki kay Asunta. Naiinggit siya at hindi lang iisang lalaki ang nagmamahal dito. May naunang bisita nga pala ako, ani Asunta sa binata. Mataman na pinagmasdan ni Asuntang binata nang tumingin ito sa sala kung saan nakaupong dalawang babae. Lumipat ang tingin niya kina Amanda na magsalubong ang tingin ng mga ito. Napangiti siya at baka sa mukha ng mga ito na hindi inaasahang makikita sa harapan niya mismo.